Magandang umaga. Meron tayong verse for today sa Proverbs chapter 19 verse 23. I'm using the New English Translation Bible. Fearing the Lord leads to life, and the one who does so will live satisfied. He will not be afflicted by calamity. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Ang gumagawa nito ay masisiyahan at ligtas sa kapahamakan. Marami po ngayong Kristiyano ay hindi tiyak na Kristiyano at hindi tiyak na tinanggap si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Yan ang kalooban ng Diyos at hindi nagsusuri sa Biblia at hindi sinusunod ito. Pag lagi kang ganyan ng ganyan at hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos, malamang ikaw ay hindi Kristiyanong totoo. Marami ngayon ang kailangan huwag gumawa ng sariling plano. Kailangan ang plano ng Diyos ang masunod. Pag tayo nagpaplano para naman sa ating sarili, kailangan sinasanggunin natin sa Diyos. Pakinggan niyo itong Proverbs chapter 19 verse 21. There are many plans in a person's mind, but it is the counsel of the Lord which will stand. Take note. In a person's mind are many plans, but when there is a counsel of the Lord, it will still be followed. Whether you like it or not, it will stand. Marami ang mga plano sa puso ng isang tao, pero ang layunin at Yahweh ang siyang mananaig. So napakahalaga po na pag meron tayong plano, isinasangguni natin sa Kanya. Tingnan niyo yung mga tao ngayon. Kahit sa eleksyon, bago tayo magdesisyon kung sino ang tatakbo, no? Pag-pray niyo muna at saka maingat nating suriin. Huwag yun dahil may view ng ganito, view ng ganyan. Ikaw mismo, suriin mo kung yung dinesisyon mong kandidato ay ayon sa Diyos. Ako ayoko magano ng politics, pero minsan kailangan. Kasi kailangan kinukonsulta ang Panginoon. Kasi pag hindi mo kinukonsulta ang Panginoon, baka pumalpak ka, nakakahiya. Kaya mahirap yung hindi kinukonsulta sa Lord. Sabi nga rito sa Psalms 19:21, di ba? Marami ang nasa isip ng tao, pero ang counsel ng Diyos ang nasusunod. Sa Luke chapter 6 verse 25, sabi ni Jesus Christ, kasi mayroong mga tao talaga, aminin natin, dahil corrupt, hindi lang sa gobyerno, kahit sa pribadong buhay. Dahil sa panloloko, yumayaman. Tingnan niyo yung sinabi sa Luke chapter 6 verse 25. Woe unto you that are full, for you shall hunger. Woe unto you who laugh now, for you shall mourn and weep. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong magsisitawa ngayon, sapagkat kayo ay magsisitaghoy at magsisitangis. Sa Biblia talagang napakalinaw na binibigyan tayo ng warning. Yung kasiyahan hindi masama, pero kung over na, wala na sa lugar, na isasantabi mo lang si Lord. Parang electric pa na to, pwede ko itabi. Di ba? Talagang makikita mo na
mali. Tama ho ba? So yun lang po ang ating verse for today. Kailangan po pakinggan natin si Jesus Christ. Baka naman ikaw ay produkto ng corruption sa personal mong buhay. Huwag na natin pag-usapan yung sa gobyerno. Pag-usapan natin. Tapos natutuwa ka pa na ang isang tao ay makukulong. Mga kapatid, o napapahamak dahil sa hustisya. Hindi po lahat ng nakukulong guilty. Hindi naman lahat po ng mga nakulong ay hindi guilty. Kailangan balance. Kaya mga kapatid, tandaan nyo, huwag tayo tawa ng tawa pag may napapahamak. Huwag tayo matuwa pag yung tuwid na tao ay tinatawanan natin. Parang si Andres Bonifacio at si Aguinaldo. Nung si Aguinaldo ay balak niyang papatay si Bonifacio. Pero nung na-discover niyang mali, binawi niya, pero huli na. Namatay si Andres Bonifacio sa Mount Buntis. Tingnan niyo kung anong kabinete niya, taga saang probinsya, alam niyo na. Ngayon, tingnan niyo rin yung sitwasyon ni Bonifacio at ni Aguinaldo. Aguinaldo may kaya. Si Bonifacio, simpleng tao lang. Pero ang gusto ng tao, si Bonifacio. Pero kala niya, si Bonifacio ay laban sa kanya. Kasi nga naman, puro correct yung kanyang dealing. Kaya mga kapatid, hanggang dito na tayo, mag-ingat po tayo sa ating mga desisyon. Kailangan sundin natin si Yahweh. Huwag tayo, Yahweh is a Hebrew word. Actually, hindi naman mapopronounce yung Yahweh kung walang A, E, I, O, U. Yung vowels, A, E, I, O, U. Yung consonants, B, C, D, F, G, H, J, K, di ba? L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, Y, at saka Z. Mga consonants. Kaya mga kapatid, very sacred yung pangalan na yan. Nilagay ng mga Bible translation yung salitang Yahweh. It's pronounced as a whistle. Ganon. So, air, literally air. Yung sipol, ganon talaga pangalan, no? Breath. Maraming hindi nakakaalam yan. Ngayon, pag-pray natin, lahat ng mga may sakit gagaling, sumunod tayo sa Biblia. Huwag tayo magiging tamad at hindi sabik sa aral ng salita ng Diyos. Kasi ang ginagawa ni Satan, everything is alright, tawa ka ng tawa, kumita ka sa corruption, tingnan mo mangyayari, may bawi yan. Hindi ko sinasabing maging killjoy ako o killjoy kayo. Pero huwag natin ipapakain sa tao ang isang pagkain na galing sa isang bagay na kinura ko o ninakaw. Magbanat ka ng buto. Buti kung retired ka na, gaya ko. No? Wala naman ako income dito, pero we do this for the Lord. Amen ho ba? So God bless. And nga pala, bago tayo magtapos, sa Biblia may sinabi po si Patriarch Job. Ang spelling ng pangalan niya parang job, trabaho. J-O-B. Sabi niya sa 23 verse 10, "But he knows the way that I take. When he has tried me, I shall come forth as gold. Ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto." Ang buhay ng Kristiyano, don't be discouraged. Sabi mo, Lord, pagka nasa Panginoon, hindi ka maapekto ng calamity. Minsan, dinadaan tayo sa isang bagay na mahirap. Why?
para dalisayin tayo, i-refine tayo. Para malaman natin na kailangan natin siya. Number 2, para malaman natin ang halaga ng mga bagay. Kaya mga kapatid, if you want to be blessed, magsipag kayo magsuri sa salita ng Diyos. Mga practical insight. Pangalawa, gawin nyo, i-apply nyo ang katuruan ng Biblia. So hanggang dito lang po tayo. Bye-bye!